Ano ang kahalagahan ng pagpapakatotoo ng isang tao sa kanyang relihiyon? Kapag sinabi natin mga karimil akhlaq, kabilang ito sa magandang kaugalian at kabilang ito sa pinakamahalagang katangian na dapat ang isang Muslim, ang isang mananampalataya ay nagtatangi ng gantong mga kaugalian o katangian. Yung pagpapakatotoo. Pag sinabi natin as-siddiq, ang tinutukoy talaga ng pagpapakatotoo ng isang Muslim dito, sidquhu ma'allah. Ito yung pagpapakatotoo ng isang mananampalataya sa kanyang iman kay Allah Ta'ala. Pagpapakatotoo ng isang mananampalataya sa kanyang iman kay Allah Ta'ala. Kaya nga si Allah Ta'ala nagsabi niya sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O kayong mga nananampalataya, katakutan niyo si Allah Ta'ala. Tapos sabi niya, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Matakot kayo kay Allah Ta'ala at mapabilang kayo sa mga tao nagpapakatotoo. Itong bagay na to ay pinahalagahan din ng relihiyon ng Islam at kabilang ito sa pundasyon ng ating iman. Para mabuo ang totoong paniniwala mo, pananampalataya mo kay Allah Ta'ala, ay dapat magpakatotoo ka sa Kanya, sa pananampalataya mo kay Allah Ta'ala. Binanggit din sa hadis, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, alaikum bis-sidq. Sabi niya, sumainyo ang pagpapakatotoo. Pagiging truth ng isang tao sa kanyang pananampalataya kay Allah Ta'ala. Yakulo Imam Ibn Al-Qayyim, sabi niya Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Laysa shay'un anfa' lil 'abd. Wala na, sabi niya, mas nakakabuti pa sa isang tao, sa isang Muslim, man sadaqa rabbahu fi jami'i umurihi. Maliban na lamang, sabi niya, kapag naging makatotohanan yung isang tao sa kanyang iman kay Allah Ta'ala sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng bagay. Sabi niya, ma'a sidqil azima, fayasduqu fi azmihi, at maging makatotohanan sa kanyang sarili at sa kanyang gawa. Ibig sabihin, kapag gagawa ka ng isang ibada, gagawa ka ng isang bagay, dapat yung isang bagay, yung isang ibada na to ay totoo na ginagawa mo para kay Allah Ta'ala. Ba'idu anir riya, malayo ka sa pagpapakitang tao. Malayo yung ginagawa mo isang bagay na gusto mo pinupuri ka ng tao. Malayo ka sa ginagawa mo sa isang magandang bagay na gusto mo iangat ka ng tao, na gusto mo lagi kang binabanggit ng tao, na gusto mo ganito yung pangalan mo na binabanggit at pinapalakpakan ka. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, فَلَوْ صَدَقُ اللَّهِ, yung mga munafikun, sinabi ng Allah Ta'ala, لَوْ صَدَقُ اللَّهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Kung nagpakatotoo lang sila yung mga munafikun sa kanilang mga sinasabi at sa kanilang mga gawa, sa kanilang pananampalataya, mas mainam sana sa kanila. Mas mainam sana sa kanila yung gano'ng mga bagay dahil sila, alam nila yung Islam at alam nila yung halaga ng pananampalataya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, قَدْ إِمْتَدَهَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَعْدِ عِبَادِهِ وَوَصَّفَهُمْ بِالصِّدْقِ. Kabilang sa halaga ng katangian ng ganito, yung pagpapakatotoo ng isang tao sa kanyang iman. Kaya nga pinuri ni Allah Ta'ala sa Quran si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dahil sa kanyang pagiging makatotohanan sa kanyang iman, umabot sa punto na kanyang tinalikuran yung kanyang sariling mahal na ama. Hindi naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ng kanyang ama, La illam tantahi ya Ibrahim, la arjumannak wahyurni maliya. Kapag hindi ka tumigil ya Ibrahim, la arjumannak, babatuhin kita. Masasaktan ka sa akin. Hayaan mo na lang, sabi niya, ako. Pero dahil sa tindi ng pagpapakatotoo ng kanyang iman, ang gusto lang naman talaga niya gabayan yung kanyang mahal na ama na si Azar. Gusto lang niyang gabayan, at dahil makatotohanan siya sa kanyang pagdawa sa kanyang magulang, sa kanyang komunidad, sabi ng Allah Ta'ala, bilang papuri sa kanya, wadhkur fil kitabi Ibrahim. Alalahanin niyo yung aming propeta na si Ibrahim alayhi salatu wasalam, innahu kana siddiqan nabiyya. Itong isang propeta na ito ay makatotohanan siya at isang propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa hadhihi al-akhlaq, itong kaugalian na to at pagpapakatotoo ng isang tao sa kanyang pananampalataya, awarasat. Lahat ng mga propeta ay nagkaroon sila ng kaugalian na ganito hanggang sa umabot na pinuri rin ni Allah Ta'ala si Ismail alayhi salatu wassalam sa kanyang pagdadakwa, sa kanyang pagsunod sa kanyang mahal na ama. Kasi bakit? Nung inutusan ng Allah Ta'ala si Ibrahim alayhi salatu wasallam ng kanyang isakripisyo yung kanyang anak bilang pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ya bunay inni ara fi manami anni azbahuk, na kinatay daw kita, sinakripisyo daw kita kay Allah Ta'ala. Ang sabi ng kanyang anak bilang pagsunod sa makatotohan ng iman na meron silang dalawa, qala ya abatif al-ma tu'mar, gawin yung ipinag-utos sa'yo ng Allah Ta'ala. Kung hindi lang yung isang tao maging makatotohanan sa kanyang iman, sino ba naman sa atin ang kaya niyang patay yung kanyang anak? Kaya nga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na bilang papuri sa kanya, wadhkur fil kitabi Ismail. At alalahanin niyo rin ng aming propeta na si Ismail, sabi ng Allah Ta'ala, innahu kana sadiqal wa'ad wa kana rasulan nabiyya. Ganito yung pinakita ng mga propeta alayhi salatu wassalam
na dapat pahalagahan ng isang mananampalataya sa kanyang iman, na sa lahat ng sitwasyon, na sa lahat ng ibadah na kapag inutusan ka ni Allah Ta'ala, gawin mo yung ibadah na to, kung sadikan ma Allah, magpakatotoo ka sa Kanya. Ibig sabihin, gagawin mo isang ibadah na ito, hinahangad mo dito yung gantimpala na nanggaling kay Allah Ta'ala. Yung hinahangad mo dito yung kabilang buhay, yurja bihi wajhullah, na inaasam-asam mo dito ay si Allah subhanahu wa ta'ala lang. Kabilang sa pinakakilala ng sahaba, si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, kabilang sa leader ng Al-Ansar sa Madina. Kabilang siya sa mga pinuno ng Ansar sa Madina. Si Sa'ad ibn Mu'adh, noong nag-umpisa yung digmaan ng Badar, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pa mag-umpisa yung digmaan sa Badar, sabi, ashiru ilayya ayyuhan nas, anong maipapayo niyo sa akin o kayong mga tao? Ang tinutukoy niya dito yung mga sahaba. Hanggang nagsalita si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Tapos parang hindi siya pinansin ng Rasulullah. Hanggang sa nagsalita si Umar, nagsalita ibang mga sahabi, hindi sila pinansin ng Rasulullah. Hanggang sa napansin ni Sa'd bin Mu'adh, siya yung hinaantay ng Rasulullah magsalita. Kasi bakit? Dahil leader ka ng isang tribo, pag nagsalita ang leader, lahat susunod sa kanya. Ganun. Nagsalita si Sa'ad bin Mu'adh, ya Rasulullah, sabi niya, ako ba inaantay mo magsalita? Sabi niya, wallahi ya Rasulullah, la naqulu laka, hindi namin sasabihin sa iyo yung sinabi ng Banu Israel kay Musa, idhaba anta wa rabbuka faqatila. Umalis ka, sabi niya, ikaw na lang biya Musa, pati si Allah Ta'ala Panginoon mo makipagdigmaan, ayaw namin. Hindi namin sasabihin sa ya Rasulullah. Nakul ang sabihin namin sa ya Rasulullah, pumunta ka kahit saan mo gusto. Sabi niya, kahit pa sa karagatan, makipagdigmaan ka, sasamahan ka namin. Hindi ka namin iwan ya Rasulullah. Kung anong kailangan mo sa kayamanan namin, ibibigay namin sa iyo. Yung tribo namin, isusuportahan ka namin. Anong kunin mo yung sa makakaya mo ya Rasulullah, susunod kami sa iyo ya Rasulullah. Hada sidq, itong makatotohan ng iman ni Sa'd bin Mu'adh radiyallahu anhu. Ito yung dahilan kung bakit sa digmaan ng Khandaq, radiyallahu anhu, nung sa digmaan ng Khandaq, nung siya ay tinamaan at siya ay nasyahid sa digmaan ng Khandaq, fa dhahaba Rasulullah, pumunta ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya at nakita na siya duguan sa digmaan ng Khandaq. Nakita ni Sa'd bin Mu'adh ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumakbo sa kanya, tahqadanahu Rasulullah, niyakap siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, nung umiyak si Sa'd bin Mu'adh, sabi ng Rasulullah sallallahu, at umiyak din ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad anjazta ma wa'adta ya Mu'adh, tinupad mo yung pangako mo sa akin ya Mu'adh, na tinulungan mo ako at nanampalataya ka sa akin at naniwala ka sa akin ya Sa'd bin Mu'adh. Sabi ni Sa'd bin Mu'adh, ya Rasulullah, sabi niya, ganto. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna katotohanan, sabi si Allah Ta'ala, sayujizik Allah, tutuparin ng Allah Ta'ala, gagantimpalaan ka ng Allah Ta'ala, pinangako rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Fafahadat ruhuhu, at dito na shahid si Sa'd bin Mu'adh radiyallahu anhu. Wa ba'da fatra, pagkatapos ng saglit na iyon, fasala Jibril alayhi salatu wassalam, bumaba si Jibril alayhi salatu wassalam, fabashara Rasulullah, at binalitaan niya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ihtazza arshur rahman bi mawti Sa'd. Nag-shake yung arsh ng Allah Ta'ala sa pagkamatay ni Sa'd bin Mu'adh. Yaqulu Ibn Hajar al-Asqalani, nung nag-ihtazza arshur rahman bi mawti Sa'd bin Mu'adh, ang tinutukoy niya dito ay natuwa ang Allah Ta'ala sa pagkamatay ni Sa'd bin Mu'adh dahil kukunin na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah Ta'ala patungkol sa mga sahaba, sabi ng Allah Ta'ala, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi. Silang mga mananampalataya, nagpakatotoo sila sa kanilang paniniwala kay Allah Ta'ala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Meron sa kanila na shahid, meron sa kanila nag-continue pa rin sa pagdadakwa nila, tumulong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada huwa, ito ang tinutukoy na dapat ang isang tao magpakatotoo sa kanyang pananampalataya, na kung saan sa kanyang iman, sa kanyang ibada, sa pagsunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa, ito yung dapat magampanan ng isang mananampalataya sa kanyang iman sa lahat ng sitwasyon. Na hindi siya gagawa ng ibada na kung saan pupurihin lang siya ng tao. Hindi siya gagawa ng isang ibada para masabi ang tao sa kanya. Hindi siya gagawa ng isang kabutihan na iiwanan yung kabutihan na to kasi hindi siya pinuri ng tao. Hanggang kailan tayo magpapakatotoo sa ating pananampalataya na kapag gagawa tayo ng ibada, dapat ang sa intention natin, nasa niyat natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabilang buhay, ang Jannah, yun ang dapat ang isang laman ng mananampalataya sa kanyang iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa, ito yung pinangako ng Allah ta'ala sa mga sahaba, ito yung pinangako ng Allah ta'ala sa mga mananampalataya ng mga Muslim.
Ayan yung tinutukoy na pagkapakatotoo natin ng as-sidq ma Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Yan ang binibigay sa atin ng aral ng Islam kung bakit na kailangan natin magpapakatotoo sa ating pananampalataya sa lahat ng puri ng ibada natin ng Allah subhanahu wa ta'ala.